Sup, mga kapayang? Hello! Dito tayo sa ating episode 7 ng ating Payang Podcast. Ako si Pat. Ako nga pala si Caps. And welcome to Payang Podcast. The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. ayun, so August lab, ano bang meron pag August? Buwan ng wikang pambansa ang Agosto. So, talagang Pinoy Pride ang ating segment for today. Talagang world-class Filipinos ang ating tawag dito, i-feature sa ating episode 7. So, tapos na muna yung kami. Take a breather muna tayo sa amin. Doon muna tayo sa mga current events sa Filipino. I-honor muna natin yung mga kababayan natin na talagang patuloy na nag-e-excel sa ibang bansa at talagang pinapatunayan na talagang ibang klase ang mga Pilipino. Talagang Pinoy Pride talaga ang aming segment for today. Ibang klase talaga yung sip-sipin milk tea. Tok. Grabe mga rap game. Talaga ng mga Carlos Agassi at mga Rosmar. Talaga. Pero yun nga, speaking of rap games and rap schemes, una natin sa listahan, si Easy Mill. Kasi talagang goat move yung nangyari talaga sa kanya. Talagang sobrang mag-sign ka ba naman ng contract with Eminem? Eminem yun, talagang king of rap. Tapos, hindi lang talagang sinayin siya talagang ramdam mo rin yung pagka-proud ni Eminem dun sa kay Easy Mill. Kasi talagang si Eminem, di ko naman nakita parang never ko naman nakita na nag-post ng ibang tao. Usually siya, mga shows, or sila 50, yan sila Dr. Dre, which is yung mga na-discover ni Dr. Dre ni Eminem yun si 50 Cent. So, talagang magkakaibigan na sila. Pero this time, talagang out of the blue, biglang nagulat ako nung una ko itong nakita, may nag-post sa Facebook. Sa akin. Nagulat ako nung una, sabi ko, nasa work ako nag-i-scroll lang sa Facebook kasi ang bagal. Ang bagal kasi nung work computer ko that day. So, nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko, sabi ko, what? Tapos nakita ko yung post ni Easy Mill nung una. Sabi ko, parang edited. Or iniisip ko mga wax figure ni Eminem tsaka ni Dr. Dre. Tapos tinitingnan ko pa yung mga outline talaga sa gilid. Talagang sabi ko, edited ba to? So, tapos pinintahan ko yung post, yung IG ni Eminem kasi pina-follow ko naman siya sa IG. Nakita ko talagang pinost siya si Easy Mill. Sabi ko, no way! Talagang alam ko magaling si Easy Mill. Talagang isa siya sa mga Filipino rapper na talagang nung sumikat siya noong 2020 dun sa Panalo na kanta, talagang nakakapanindig balahibo. Talagang alam mo yun, pinapakinggan mo yun, talagang ewan ko na parang naiiyak yung damdamin ko. Excuse me, na parang ang galing naman kasi talaga. Tapos nag-Bisaya pa siya doon, nag-Ilocano pa siya doon. Batangapo. So, di ko alam kung sino nagtuturo sa kanya ng Bisaya, pero on point yung Bisaya niya doon. Talagang, magaling talaga. So, hindi ako masyado kasi alam mo ko, hindi ako nakikinig talaga sana ng mga Tagalog rap. Hindi dahil gawa siya ng Filipino. Nakikinig ako ng mga Filipino artists. Pero yung English genre. Kasi. Tsaka English. Tsaka ito may mga Tagalog din. Nakikinig ka rin naman. Pero kadalasan yung mga banda-banda. Oo. Minimal hindi yung mga lang. Rap talaga. Oo. Pero, tsaka pinakinggan ko yung bago nila ni Eminem. Yung Realest. Realest. Featuring Eminem yun. Talagang ayos din. Grabe si Easy Mill. Kasi nung nabasa ko din doon sa website ng Shady Records, nung yun niya, yung pinost ni Eminem yun, nasa bio siya ni Eminem nung parang signing Easy Mill para
click on my bio para mas makilala niyo pa kung bakit si Easy Meal ang napili or something like that. So, nag-release si Easy Meal noong 2023 lang, ngayong February, nung music video niya, nung Up Down na kanta niya. Talaga nung napakinggan ko rin naman talaga, ang galing talaga. Talagang mahalin tulad mo talaga na parang Eminem yung flow tawag dito, yung flow niya. So, hindi nyo napansin ng iba siguro na syempre mga diehard Eminem fans talaga out there. So, talagang umabot siya kay Eminem after a month nung release niya. So, yun, after nun, pinapunta niya daw sa Vegas si Easy Meal. Tapos doon na nga, na-meet niya si Dr. Dre, tapos si Eminem. Tapos doon na, sinay na nila si Easy Meal. So, parang grabing step yon para sa Filipino rap. I mean, yeah, film siya based in America, pero still, sinasabi niya nga yung hindi siya tisoy. I'm not tisoy, I'm Pinoy. Grabe yun. Napakagaling. So, nakaka-proud talagang ibang level yung kilig. Na talagang isang Pilipino yung talagang ngayon kumbaga ibinabandera ni Eminem. Which is talagang napaka-goated sa rap scene. Talagang siya yung nag-iisang white boy dun sa rap game na ngayon, damaya na siya ni Easy Meal. Kaya kung fan kayo niya ng Easy Meal, sa August 11, i-release yung bagong album niya, Duality Redux. Doon, kasama doon yung Realist sa album. Kasi alam ko yung Reality parang na-release niya na rin yata yung before. So, kaya Redux siguro. So, dinagdagan. Duality? Yung Duality. Alam ko na-release niya na yun dati pa. Okay. So, baka dinagdagan lang siguro. I might be wrong, pero yun. So, anyway, sana, iniisip ko nila ngayon, sana din gumawa si Easy Meal ng kanta na may Tagalog, tapos si Eminem. Or magtatagalog si Eminem. Yun nga, iniisip ko magtatagalog si Eminem. Kaya niya kayong patagalugin si Eminem. Ang bangis nun, tapos si Apple Dep yung magtuturo magtagalog si Eminem. Diba? Black Eyed Peas. So, we'll see how it goes. Talagang, sana magtuloy-tuloy itong step na to ni Easy Meal. Talagang wag sanang one-hit wonder. Pero I don't think he will be kasi napili siya ni Eminem. Parang, paano ka patatama rin nun? Yun yung idolo ng lahat eh. Diba? Tapos na-sign ka talagang, di na ako matutulog dun. Magsusulat na lang ako ng kanta. So, nag-addict na no? Hindi tayo na matulog. Pwede. Isang kanta pa. So, yun pa naman siguro papayuan siya ni Eminem yan. Kasi nga, sino ba? Si Usher ba yun? Si Akon. Si Usher nga yata. Parang si Usher ba yun? Basta anyway, singer, rapper din siya na Amerikano din. Na sikat din. Na may collab sila na Eminem. Tapos, siyempre dahil sikat na sila, kumbaga sa kanila, kalmado lang yung gagawang kanta. Pag kunyari, feel na nila, punta sila sa studio. So, pumunta siya ng alas 5 ng hapon doon sa studio na kung saan sila magre-record ni Eminem. Tapos, nagulat siya, wala na si Eminem doon. Something like that. Tapos, sabi niya, asan na si Eminem? Umalis na siya. Tapos, tinawagan niya ngayon na parang, uy, asan ka na? Andito na ako sa studio. Wala na. Anong oras na? Alas 5 na eh. Balik na ako bukas. So, ganun yung work ethic ni Eminem. 9 to 5 lang. Yun yung rap niya. Family time na yung afterwards or alone time na yun. Trabaho niya lang talagang tinuturing yung pagre-record. Hindi siya tulad ng iba na talaga hanggang madaling araw magbe-bender tapos pahinga na ilang araw tapos bender. Siya talagang 9 to 5 every day. Talagang yun yung work ethic niya na awan ko kung napanood mo 8 Mile pero doon makikita mo kasi napanood ko yun dati pero matagal na so hindi ko na galing din talaga sa hirap kasi din si Eminem tapos talaga yun yung nakuha niyang work ethic doon sa pagtatrabaho niya siguro sa mga factory and something. Talaga 9 to 5 tapos afterwards alone time na. So si B-Rabbit nabanggit ni Easy Million doon sa Reels niya kanina. So ayun. So tuloy parang panoorin ulit yung 8 Mile. Panoorin na napanood natin ko na yun eh. Panood ko na yun dati. Pero tagal na. Tagal na eh. Naalala ko na lang yung mga konti-konti. Pero talagang isa rin sa hindi mo makakalimutang movie yun. Eminem yun eh. Talagang quality pa sa quality yun.
Choke. Malay mo, masign na rin si Carlos Agassi ni Eminem. Talaga. Pag hindi, Grabe yung mga walang bakit. Grabe yung wordplay. Paano mo namang grabe yung mga double entendres doon? Hindi nagigits ng iba. Talagang sip-sipin yung milk tea. Saan mo may iisipin? Sip-sipin ang milk tea. Quality. Grabe, no? Yun yung mga, ewan ko, alam mo yun, okay naman mag-support local, pero kasi kung kailan yun, hindi mo rin masusupport siguro, lahat eh. Hindi rin naman siguro nga talaga. Pero tawag dito, nakakatuwa lang din dun sa dalawa na kay Carlos Agassi, tsaka sa partner niya. I mean, nakahanap siya ng talagang partner in crime na talagang sasamahan dyan sa lahat ng trippings niya, di ba? Kasi dalawa sila ewan ko, misis niyan, di ba? Pero sila apelido eh, so talagang vibe talaga sila. So, it's a vibe. Ay, mali pa yung lyrics ko. Tayo kaya, lab, mag-compose kaya tayo ng rap na yun. Sip-sipin ng beer. Ibungos na. Excuse me. Yun niya, isa rin si Easy Miles, Batang Gapo. Talagang ibang klase, may kaibigan ako sa Gapo, si Rio Brio. Talagang Batang Gapo yan siya. Anyway, nagulat lang din ako na nalaman ko Batang Gapo si Easy Mill kasi marunong siya mag-Ilocano dun sa rap niya dun sa Panalo. So yun sa music industry. Mm-hmm. Tapos, syempre, kadugtong ng rap is hip-hop. Ayan. Meron tayong mga nanalo ng maraming Filipino groups actually sumali dito sa World Hip Hop Dance Competition. Mm-hmm. So may nag-champion sa atin sa dalawang division, which is yung Mega Crew tsaka Adult Division. Mm-hmm. Yung sa Mega Crew sobrang close ng scoring nito eh. Sobrang dikit niya nung nakita ko rin yung tinignan ko yung score sheet nila. Kasi gusto ko lang din malaman kasi napanood ko naman din pinanood ko syempre yung finals. Yung YouTube, yung finals performance nila. Kasi syempre parang ako, di ko to nababalitaan kasi nga, di naman ako nakakanood na ng news. Kasi puro work lang ako. Work by, inom. Work. Kala mo hindi ako nagmamalinis lab. Ayun. Hindi ito nagmamalinis lab. So yung nag-champion dito sa sa Mega Crew Division, yung legit status. Ayan, sila yung gold. Tapos tawag dito? Ang daming division yan eh. 6 yata na division yan. So, iba-iba yan. Yung Mega Crew, tapos may yung adult, may kids, merong mini crew, may mga ganun yun eh. May iba-ibang division. age, tapos iba-ibang division. Junior, varsity, mga ganun. Lahat siguro may entry, pero panalo tayo dun sa Mega Crew, yung normal na Mega Crew. Tapos, yun nga, sa adult. Dalawa yung, yung sa Mega Crew, dalawa. Gold and bronze. So, sayang nga eh. Kasi, yung gold medal, legit status, yun nanalo. Yung second, sa Dominican Republic na group yun nanalo. Yung third sa atin, sa UP. Yung mga iska ng UP. Sa UP yun Street nga, Dance. Kala ko nung una, parang unang basa ko pa dyan, Up Street Dance. So, Up Street Dance. Tapos tinignan ko lang sila, syempre, parang curious lang din ako kasi nga, umingi na yung pangalan nila. So, sabi ko, UP talaga sila. University of the Philippines talaga. So, hindi ko alam kung saan to sila nakakuha ng support, pero sana naman nasusuportahan din sila ng LGU natin, hindi lang napupunta sa confidential funds. The shade! Yeah. So, dito sana napupunta yung mga confidential funds para hindi na ipasabi sa lahat na sumusuporta sila sa mga local talents natin na talagang pang world class talagang ngayon na nanalo pa. So, sayang to eh kasi nag-third sila tapos 0.03 lang yung laman nung DR sa kanila. Sobrang dikit din naman din yung second tsaka yung first kasi 0.04. So, 0.04 tama yung
lamang nung legit status. So, parang talagang digdikan yung laban nila dito. Tapos, sinilip ko rin yung fourth neto. Medyo malayo na. Parang, abot ng 0.40 o 0.30 yung lamang na nung So, nung talagang UP. itong tatlong grupo na tong, Sila yung nagbakbaka world sa class Mega Crew. talaga. Kasi grabe, pinanood ko. Ang linis eh. Talagang, lang inom ang tubig. Pinanood nga natin to, papaganyan tayo. Damn. Parang kahit sa YouTube mo lang panoorin, hindi live, madadala ka ng Paano pa kung yung mga nakapanood ka ng live, di ba? Mismo. So, talagang galing ng Pinoy ang talagang natamasa nila doon sa World Hip Hop Dance Competition. Which is nangyayari naman siya every year. Alam ko, nag-break lang to nung pandemic. Tapos, nag-online to sila. Kasi naalala ko, meron kaming, dati naming choreographer yun, nung high school pa, yung dancer pa kaming konti. Nasa Australia na yun siya ngayon. Tapos ganyan din, ang ginagawa niya, nagre-rep siya sa mga dance competition. I'm not sure kung sumali siya o yung crew niya dyan sa Pero talagang dancer talaga yun si Kuya Arvin. Talagang ang galing din sumayo nun. Ang dami niya ring award, cramping naman yung kanya. So, anyway, going back to this one. So, talagang sulit yung pagod siguro nito nila. Kasi ang hirap ng mega crew. Isipin mo yung mega crew, 15 to 40 persons ang pwede. Pero isipin mo yun. Alam mo yun, parang mas marami kayo, parang mas magulo tignan. Mas mahirap yun eh. Oo. Mas magulo tignan. Paano mo gagawin malinis yung mga pasok-pasok nyo doon, yung mga blockies nyo doon. Talagang, etong legit crew din, legit status, tinignan ko rin to nung nakaraan. Same thing, nung kahapon yata yung in-announce yung winners or something. Tinignan ko to, sabi ko, ano to, legit status? Never heard pa rin. Hindi ko pa sila narinig before. I mean, hindi naman talaga ako dancer talaga na sumusubaybay sa ganyan. We're not very fond of that. Pero ako, na-enjoy ko naman manood ng mga sayaw-sayaw. Pagka nandiyan na sila. Pero hindi ko masasabi ng sarili ko na talaga sinumportahan ko sila since day one. Kasi hindi naman niya talaga ako talagang sumusubaybay sa mga ganun. Pag yung mga ganito lang na umiingay yung pangalan, nag-trending, so napapanood mo, pinapanood ko talaga yung mga ganun. Ang galing. Tapos yung grupo nila is parang since 2009 pa. I'm not sure kung same yung members. I'm not sure din kung alam mo yun. So, talagang kita mo doon naman kung same pa rin yung members, kita mo doon yung connections nila sa tagal na nila na magkakasama. Kasi talaga, ewan ko pag pinapanood mo sila, pili mo parang isang utak lang yung gumagana, tapos talagang galing. Galing na. Pero, sample nga. Sarap. Ang kakramping pa. Cramperist. Sumali ka dito dun sa nanalo sa adult division. Yung HQ. Kasi all boy crew yan eh. Sali ka doon. Ayan, sila yung golden sa adult crew. Parang 5 to 9 members yung adult crew, tapos tawag dito 18 and above. So adult. yun yung sa adult division. Yun yung age range na pwede magsumali. Tawag dito yun lang. Ang galing lang talaga. Hindi ako tawag dito. Hindi ako mapaniwala kasi talagang doon sa World Hip Hop, lagi naman sumasali yung Philippines dyan. Kasi 55 countries yung kasali. 55 plus, sabi doon sa website nila. 55 plus countries yung kasali. So, isipin mo yun. Sabihin na lang natin, per country, kunyari, merong isang entry yung per bansa. Ang dami na nun. Pero yun na sa nga. Pilipinas nga lang eh. Yun na nga, nagdo-double entry pa. So, ilang dancers talaga yung meron. Nyo. So, di ko na yun siya tinignan kasi talagang bilib lang ako sa kanila. Ang galing nila eh. So, tapos dalawin na sukbit nyo dun sa mega crew, which is ang hirap-hirap na nga na parang kung iisipin mo, ang dami nyo ka-practice. Tsaka yung preparation for that. Siguro,
sana may sponsor sila or something like that. I don't know how it works. I think may nag-sponsor doon sa legit status. Parang nakita ko doon sa IG nung sa IG nung choreographer nila. Municipality ng Manila ang tumulong sa kanila. Naman, di ba? Hindi na pupunta sa confidential funds. Look at that. See? Meron naman parang sila. Diba? That's good. That's good to hear. Kasi isipin mo, ang hirap nun. 15 to 40 members. Siyempre, plane ticket pa lang mga, alam mo yung mga, so, tapos yung time pa na ginugugo nila sa pag-practice. Mismo. Siyempre, I'm not sure kung nag-work ba sila nung daily, normal 8 to 5, kung nag-work ba sila, tapos sa gabi lang, I'm not sure. Pero parang, ang hirap din nun. Sayo-sayo ka lang, siyempre, yung kain nyo pa, yung, kahit sa yung patubig, man lang, pagod. So, talagang, buti naman sa kanila, talagang naging sulit yung pagod nila. Talagang worth it talagang kung yun yung iisipin mo. Sabi ko nga before, sumasayaw-sayaw ako nung high school. Hindi ako magaling, pero kailangan sumali dun sa mga contest sa school eh. Talagang, ang hirap na nun gagawa ka lang nung 3 to 5 minutes na ni-remix na kanta. Ilang araw mo, linggo pagpa-practicean. Well, dancer naman to sila, so medyo mas madali to sa kanila. Pero, yung mag-isip lang yung magbuo lang kayo ng mismong routine. Siyempre, kailangan doon yung may originality din. Hindi naman pwedeng araw-araw, Sunday. Yun ang performance mo. Diba? So, apakagaling. Talagang, hindi lang physical, talagang grabe yung mental energy na nasusunog dito. Habang nag-iisip sila ng sayaw. Tapos, siyempre, mga drama-drama pa dyan. Naparod ko yung step up. Ewan ko kung gano'n din sila. Noodin ako na step up. Gusto nga panoorin yan. Gusto ko rin panoorin niya ulit yun Pero, siyempre, ang daming drama-drama pa dun sa inside meron niya. Pang isang ganong movie yung Shabuya. Shabuya roll call. Iba naman yung Shabuya roll call sa yun Oo nga. Sa The Office yun, di ba? Hindi yun. Ginaya lang nila yun. Ay, ginaya lang nila. Hindi ko alam Basta yan, may ibang ganun pa. May ibang movie pa na ganun parang step up. You got served! You got served! You got served pala. Mali pala yung alam ko. Kala ko stamp there. Kaya sabi ko, parang di ko alam. Parang di ko parang yung you got served. So anyway, ang galing lang. So, meron din sumali doon na siyempre, hindi naman lahat ng sasali mananalo. Pwede ba yun? So, props din dun sa ibang sumali, dun sa kids division, yung A-Kids. Nasa kids division sila. Number 4 yata sila. Sobrang close lang din. Tapos, ano pa yung iba na sumali? Meron pa yun. Yung A-team. Yung A-team tsaka Class E. Hindi ko alam kung sang division sila sumali. Pero yun yan. From the Philippines din yan. So talagang hindi man talaga nagbunga yung pinaghirapan nyo doon. Pero grabe exposure na rin yun and experience talagang na nakarating kayo doon sa world stage. Mismo. Hindi lang talaga doon sa Got Talent, Pilipinas Got Talent, diba? So talagang very good. Kudos to you guys. Keep doing what you're doing. We're proud of you. Talagang yung pagka-Pilipino ko sa puso ko talagang is jumping with joy. Hindi ko maisip anong sasabihin ko So, yung mga matatanda sinasabi, ano pa mararating mo pag sumayaw-sayaw ka? Ayan. Ito na. World champion na sila. Champion lang naman. Sobrang dali naman. World champion lang naman. 55 plus countries lang naman yung sumali. Ano ba naman yun? Alam mo yun? So, ano naman talaga yung hirap ng iba din talaga pag yung passion mo is yung trabaho mo, alam mo yun? Iba rin talaga. Isa sa mga pinamasarap na feeling. And then, talagang sometimes I kind of regret na hindi ko pinursu yung sports kasi I have my own reasons. Pero kung ang sarap maging athlete, ganyan, yung dancer ka or singer,
Kasi gusto mo yung ginagawa mo, yung nag-e-enjoy ka na, alam mo yun. Binabayaran ka pa. Trabaho mo yun, bayad ka na, pero nag-e-enjoy ka. Kasi you like what you're doing. Diba? Especially yun nga, yung sabi mo, sports, parang yan, sila Jimmy Alapag. Ayan, dating PBA legend na yan, si Jimmy Alapag. Legend na yun, tagal na naglalaro nito sa PBA. Kaya nga, parang bata pa ako, Jimmy Alapag na yun. Hingit sa dekada na ata yan siya dyan. Hindi ko alam eh, basta noong nakaraan din, nag-Gilas coach siya kasi alam ko, assistant siya dun sa G-League. Assistant siya sa G-League ng Sacramento. Hindi ko maalala kung ano yung team ng G-League ng Sacramento. Pero nag-assistant siya doon, nag-headline yan. Sabi ko, galing, Jimmy Alapag. Give up niya na pala yung PBA kasi hindi rin naman talaga ako nakakanood ng PBA. Matanda na rin kasi. Siguro nasa 40 na yun, 50 siguro. Na. Basta matanda na yun. Basta alam ko, bata pa lang ako, Jimmy Alapag na yan, Mighty Mouse, the captain. Pero, yan na yun eh. Narinig ko na talaga yan eh. Mighty Mouse number 3. Jimmy Alapag. Di pa uso yung 3 points step carry ng malayo. Tumitira na si Jimmy Alapag ng malayo. So, never yung sasabihin sa mga Pilipino na si Steph Curry nagpauso ng malayong trip. Si Jimmy Alapag yung nag-change ng game. Anyway. Yun lang, isa sa mga naalala ko nun. Kasi nga, nakakanood lang ako ng PBA dati. Pag yun, nanonood yung mga tito ko, pasundot-sundot lang. Di talaga ako nanonood din ng PBA. Pero yun, yung nakikita, ano ba yun siya? TNT siya dati. Talk and text, tama. Talk and text. So, nanonood din ako dati pag nanonood si Papa ng PBA. So, nakakasulyap-sulyap din ako dyan sa ano. So, ayun nga. Yan, Jimmy Alapag na yan. Talagang unlike ng Rapons yan. Bilib na bilib ako nun dati. So, anyway. Naalala ko lang yun. Tapos, ngayon na-promote na siya. Ano na siya? Developmental, player development coach. Na siya sa actual Sacramento Kings. Hindi na siya sa G-League. So, nasa NBA na siya talaga. So, siya yung, Phil-Am din naman siya. Parang si Eric Spoelstra, Phil-Am din naman. Pero, so hindi na siya first. Kasi hindi siya yung pure Filipino. Pero, mas marami siyang time sa Pilipinas compared siguro kay Eric Spoelstra. Pero, tsaka siya, alam ko English, konti lang Tagalog din niya ni, Jimmy Alapag. Kasi pag ini-interview yan, English yung sagot niyan eh. Naalala ko eh. Hindi ko maalala, sobrang tagal ko nang nanonood ng TV. Wala na ako. Hindi ko na nga 100% sure. Don't take my word on it. Pero hindi ko sure kung sumasagot ba siya ng Tagalog sa interview o hindi. Pero alam ko, pag yung minsan may mga interview yan siya na sa TV, English yung sagot niya. Nagtatagalog niya ng konti, pero mostly English. Parang yun yung mas, yun yung mother tongue niya, kumbaga. Mas madali siya sa English, pero yun lang. Anyway, yan, Jimmy Alapag. And then, nasa NBA na rin naman tayo. Siyempre, our boy, Kai Sotto. Talagang, noong nakaraan, nag-summer league siya dyan sa Las Vegas sila. Nag-summer league siya sa Orlando Magic. Yun ba yung na-injure siya? Yun ba yun? Na-injury siya. Pero ang ganda ng debut niya rin. Okay din yung debut niya eh. 4 blocks ata, 6 points, something like that. Pero okay din, naging productive din. Tapos after nun, syempre exposure na yun eh. Kasi, siya dati, G-League din yan siya dati. Tapos, hindi pa yata sapat yung edad niya or something like that. So, hindi siya nakapasok ng draft. Kaya naglaro muna yan siya sa NBL. NBL muna yan siya. Kasi sinusubaybayan ko rin to. Hindi naman ko siya pinapanood. Pero kumbaga, kung may balita sa kanya, kasi parang nakakatawa din na dahil Pilipino siya yung may pinakamalapit na chance sa ngayon na talagang born and raised Filipino. Talagang both Filipino parents din. Kasi may mga NBA player naman na half Pinoy. Si Jordan Clarkson nasa Utah. Tapos si Jalen Green nasa Houston Rockets. Kaso half black, half Filipina yung mama nila. Pareho. So, half Filipino sila. Tapos meron, so kung talaga makapasok si Kai Sotto sa regular season ng Orlando Magics. Orlando Magic. Siya yung first ever, no? Siya yung first talagang born and raised Filipino talaga. Talagang Pilipino, Tagalog ang salita. Talagang
So, tapos nakakainis doon. Kasi, syempre, nakikita mo, parang, nakakatawa naman to, Kai Soto. Ang daming nambabash. Ang daming Pilipino na makikita mo sa mga comments ng post na, syempre, kinakongratulate si Kai Soto ng iba. Ang daming proud na Pilipino. Tapos makikita mo, hindi na talaga mawawala yung asal talangka ng ibang Pilipino. Ay, ang lambot naman ng batang yan. Walang pag-asa yan. Ikaw kaya dito? Ikaw kaya lumaro? Asan ka ba ngayon? Nasa bahay ka, di ba? Nagpe-Facebook ka. Mga tambay lang yun na walang ginawa keyboard warriors. Nasa Facebook ka nga, di ba? Kasi wala ka sa NBA. So, anong sinasabi mong malambot? Alam mong, di ko maintindihan. Imbis na sumuporta ka na lang. Talagang ang dami mo pang sinasabi. Or kung ayaw mo sumuporta, hindi ka proud talaga, huwag ka na lang magsalita. Yun na nga eh. Hindi ka na nga nakakatulong. Ang dami mo pang sinasabi. Parang ikaw yung nagpatangkad kay Kai Soto. Parang, ikaw ba humatak sa paano? Brad, yung kabila. Nakina ako nagpahaba sa paa niya. Bunsan ako. Sige, kung ikaw talaga yun, okay. Bigay ko na sa'yo yan. Na nambabash ka. Ang daming sinasabi. Wala namang ambag. Alam mo yun? Nakakainis talaga din yung ibang mga gantong Pilipino. Bagay. Merong mga bagay talaga na ginagawa ng mga Pilipino na hindi mo naman talaga masusuportahan. Pero yung sa mga gantong instances, di ka pa rin masusuportahan. Ito basketball eh. Kumbaga, national sport na nga natin to halos eh. Kasi bawat kanto ng Pilipinas may basketball court. Kung hindi man siya legit na basketball court, merong puno na kinabitan ng board, ng plywood na luma, tas may hoop. May ring. So, talagang gagawa ng para kahit hindi pantay yung lapag, kahit graba-graba yung lapag, or putek man yung pinaglalaroan, basta tumatalbog yung bola. Oo. Makita mo, sila magagandang sapatos yan sa NBA. Di sa Pilipinas, nakayapak yan sa semento. Talagang, ganun tayo ka-dedikado sa basketball as Filipinos. Hindi lang talaga tayo pinalad sa lahat na kasintangkad natin si Kai Soto or yung average height talaga natin. Pahila din kayo dun. Baka sa nambabash, hilain mo rin yung paa nila. Kaya ang tangkad ni Kai Soto, hinila niya pababa, yung paa yung tumaba. Anyway, nakakabuisit lang. Kasi nakikita mo yung mga ganong comment eh. Talaga, hindi naman na nga siya naman maiiwasan. Pero ano pa bang gusto mo? Alam mo yun, sinusubukan na nga ni Kai Soto lahat eh. Talagang to make our country proud. Siyempre naman, dala niya yung Pilipinas sa likod niya. Pero syempre, para sa kanya rin naman yan. We all know, at the end of the day, syempre, hindi naman niya isi-share sa buong mundo na buong Pilipino na ito, tigwa $1 kayo, sweldo ko yan. I mean, I know, pinaghirapan niyo yun eh. Paghirapan niyo rin. Talagang pinalad siya na matangkad pareho yung magulang niya. Basketball player din yung tatay niya. So, talagang nasa lahi nila yung matangkad eh. Talagang hindi tayo pinagbigyan. Hiya mo na. Sumuporta na tayo. Next life na lang kayo. Sumuporta na lang. Pag-inggit. Pikit. Para yung, si Manny Pacquiao, syempre naman talaga resident name naman talaga yan. So, ikaw ba yung nagpapasuntok doon para bashin mo si Pacquiao? Pasuntok ka doon. Ano na yan? Pag di ka nagpasuntok, bawal mang bash. Sige, bashin mo si Pacquiao sa Senado. Huwag lang sa boxing. Oo, tama. Anyway. Ay, naku, mga Pilipino nga naman talaga. Oo. Diyos ko. Di talaga maiwasan. Paano ba naman? Grabe din naman kasi ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Ayoko na lang mag-talk. Baka mawala ka lang. Huwag kang muna magsalita. Sa Pilipinas ka pa. Wala nang next episode yung ikaw na lang mag-isa sa susunod na episode. Bakit ikaw na lang mag-isa? Nadampot na. Nadampot na ng Golden Boy. Golden Boy. Speaking of gold, nai-gold na naman tayo sa World Cup of Pool. Siya. Tayo.
nakita ko yung post niya na nakaraan sa Alas Billiards sa Facebook. Na-follow ko yun eh. Tapos binati nila to. Same thing. Pinanood ko rin yung laro nila, yung sa finals na. Ang galing din naman talaga din. Talagang panalo. Tapos, syempre, tinignan ko kasi hindi ko sila kilala eh. Actually, nung nakita ko rin to, hindi ko kilala sila. Kasi itong World Pool Cup na to, dito una ko itong narinig, bata pa ako syempre nun. Efren Bata Reyes talaga. Kasi to doubles eh. Doubles to na 9-ball. 9-ball. Efren Bata at saka si Django Bustamante ang pinakaunang. Actually, kasi hindi naman talaga ako din nagbibilyar. Silang dalawa lang talaga yung kilala ko eh. So, talagang pag binanggit mo yung bilyar, Efren Bata Reyes, Django Bustamante talaga. So, sila yung unang champion yan ng World Cup pool. Kung tinignan ko siya kasi sabi ko, curious lang ako. No, tinignan ko nakita ko yung pangalan nila. Sabi ko, real talk ba to? Kasi ewan ko, hindi ako naniniwala agad sa Facebook. Ang dami kasi fake news ngayon, so okay lang yun. Hindi ako naniniwala. So, nag-research ako. So, nakita ko itong World Cup of Pool. So, doon ko nakita na, dito pala, unang champion itong tournament na to is si Efren at saka si Django Bustamante nga. Talagang paano mo naman tatalunin yun? Si Efren niya lang talagang the magician lang mag-isa. Ang hirap na. Dalawa pa sila ni Django Bustamante na palitan naman to. So, pero paraw silang magaling. Talagang walang palya. And then sa tournament na to, Philippines ang leading pala. 4 na title na nakuha natin since 2006. So, 4 na. So, 2 si Efren tsaka si Django Bustamante. Nakadalawa sila. Tapos, merong isang Filipino pa. Anong pangalan nun? Wait lang. Dito yun sa akin eh. Si Orculio tsaka si Corteza. Never heard din. Di ko rin siya narinig before. Kasi nga, hindi naman din ako talagang billiard pro player. Gusto lang matuto. Nalaro ako ng billiard pag nagiinom eh. So, ayun, sila yung pangatlo. Tapos eto na yung pang-4. Tayo na. Si Johan Chua. Tsaka si James Aranas. James Aranas. So, ayan, tapos ang magaling pa kasi nga, dahil tinignan ko na nga itong tournament na to, sila yung unang champion. So, history din yung ginawa nila na unseeded. So, wala sila sa power rankings ng World 9-ball pool. Pero sila yung nag-champion dalawa. So, kumbaga, yung kumakalaban nila talagang kilala. Tapos sila yung nag-champion. So, parang, ang galing nyo. Ang galing nyo. Sila. Hindi ko alam yun, Which is, hindi ko talaga din sila kilala. Until nung last 2 weeks lang yata, 3 weeks or a month ago. Na basta very recent lang. Sabi ko, sino to mga to? Pero nag-champion sila ng World Cup something. World Cup of Pool. World Cup of Pool. Double silang dalawa na yun. Pero before that pa, meron na silang kanya-kanyang achievements din. Hindi ko alam kung mga malalaking mga malalaking tournament, pero yung World Pool Masters, nag-third doon yung si James Aranas last May 2023. Tapos si Johan ba yun? Johan? Awan ko lang, kasi may kaibigan si Vince. Johan Chua din ang pangalan. So, kaya nga, nagulat siya ako. Tingnan ko yung picture, siya ba to? Hindi. Johan Chua din. Johan Chua. Second naman siya nung April sa Maldives Open. So, may mga matataas na rin talaga sila sa mga international na competition ng billiards. So, kasi alam ko ang power ranking dito sa pool, parang kumbaga sa poker ang bilangan. Kung magkano na napapanunan mong prize pool, parang gano'n yan eh. So, kung nakailang tournaments ka na nakasali ka dun sa... Kasi yung organizer na to, yung match pool sport, parang marami yan silang tournaments. Tapos, sasali ka dun. Tapos yun nga, kung kunyari, nag-first ka dito, 10,000. So, 10,000 na sa pangalan mo. Tapos, first call dito, 50,000, 60,000 ka na. So, ganun yung rankings nila. Okay. Ganun pala so, parang ganun. Parang gano'n. So, yun yung so, kung mas marami kang sinasalihan, kung kahit hindi ka champion, pero marami kang pinapanalo, ganun ba yun? Hindi, I don't know, kasi feeling ko, ilan lang naman tong tournament siguro to. Once a year lang naman tong per tournament siguro na to. I don't know. So, I could be wrong, I could be wrong. Pero,
Nung nakita ko to kasi nga, like I said, tinignan ko to nung nanalo sila. So, silip-silip ko. So, ganito pala to. So, doon nakaraan pa yun. So, I don't trust my memory kasi ang dami kong iniisip. So, pero alam ko ganun yun na tawag dito, ganun ang bigayan nun. So, kudos to these guys talagang. True. Isa rin naman talaga yung bilyar. Tinambakan nila yung Germany doon sa yung finals sila, 11-7 ang score. Race to 11 yun pag finals. Rock 9. So, galing talaga din nila. Gusto ko panoorin yung buong series na to. Hindi ko to natapos So panoorin? Mahaba yun. Panoorin. Mahaba nga. Okay lang. So, makaka-enjoy naman sila panoorin. Panalo sila. Kasi alam mo na panalo sila. Hindi ka nakakabahan. Putang ina, natatalo tayo. Alam mo na yung outcome. Naalala ko yung video ni Efren, yung side. Yung sabi niya, papasok niya sa side. Tumawa yung mga tao. Napapasok niya doon sa side. Puto, napahiya kayo. Tawa-tawa kayo dyan. The magician yun Hindi mo pwedeng kontrahin yung sinabi niya ako. Grabe yun, Siguro, sa tagal niya kasi na, sa tagal niya na nagbibilyard. So, siguro talaga nakita niya na lahat ng possible na tira. Grabe na yung automatic. Siguro, yung, alam mo yun sa mga laro, di ba may mga linya doon? Siguro binakikita na siyang ganun doon sa board, sa table niya. Kasi, dito babanda. Hindi, kasi minsan nakikita mo siya, nag-iisip-isip siya, tuturo-turo niya yung cue stick niya. Tapos bilang mamaya, okay, utang inang yan. Grabe. Tapos, alam mo, nakakatawa siyang panoorin. Talagang, kasi, parang makwela rin siya na tao Talagang mukha siyang joyful person. Hindi ko pa naman siya na-meet sa personal. May gumagawa niyang mga compilation niya ni Efren. Napanood ko yun dati sa Facebook pa sa YouTube. Natawa-tawa ng kanyang buhal. Nakangiti-ngiti lang din talaga siya. Tapos walang pustiso. Sipin mo yung mayaman na yun siya, hindi pa rin siya nagpapapustiso. Andun yung swerte niya yata Kada nawawalang ngipin, isang trophy. Yung pala yung kapalit no? Pero napanood ko rin yung isang interview nito ni Efren dati. Ang galing lang din. Sabi niya nga naman, kung gusto mong gumaling sa bilyar, kailangan talaga interesado ka dun sa bagay na gusto mo. Kahit saan, hindi lang sa bilyar. Kasi siya dati, parang alam ko, nag-work siya or double as nakatira na rin siya dun sa bilyaran. So, ang ginagawa niya, alas 5 na madaling araw, bago siya pumasok sa school, lalaro siyang bilyar, wala pang tao nun. Tapos, pasok sa school, pagkagabi, siya yung taga-ayos ng lamesa dun sa mga naglalaro. Parang gano'n yung trabaho niya, ball boy. Kumbaga, ewan ko anong tawag doon, nakalimutan ko Ball boy nga yata. Basta anyway. Tapos, after nun, pagkagabi na, magsasarado ng bilyaran, lalaro muna yan siya. Tapos doon na siya matutulog on top of the billiard table. Kasi doon lang siya natutulog, doon siya nakatira. So talagang hard work pays off talaga. Tapos kitang-kita mo naman, kilala siya sa buong mundo. Efren Bata Reyes talaga. Kahit yung isang ka-worker din, si Curly. Kilala niya rin si Efren. Narinig niya na si Efren. Sabi niya, that guy, the magicians. Like, yeah. The magicians, Efren Bata Reyes. Din talaga si Curly, no? Mag-bilyar. Bilyar. Pilit siya mag-bilyard. Medyo may tira naman siya. Naging na-critic pa yung... Hindi, sabi ko lang. Kasi nga may mga kaibigan naman ako naglalaro ng bilyar. So, alam ko, marunong ako tumingin kung sino yung marunong sa hindi marunong. Kasi nanonood niya lang ang bilyar sa mga kaibigan ko dati. So, alam ko yung mga magaling sa hindi magaling. So, ikaw lang, kung papapiliin ka ng isang interest mo, either sports yan, music, or dancing, kahit so, maging singer. Sample nga. For a moment like this, some people wait a lifetime. Hindi kayo kakat yan, Napag-cater pa mo na naman ako. Hindi, ikaw lang. Kung papapiliin ka. Kung, wag mo nang i-take into consideration yung mga, alam mo yun, yung mga dati na sabi mo, ayaw mong,
Gusto mo rin naman sana, pero ayaw mo. Pero ayoko kasi gusto ko rin sana, pero ayoko. Basta. Kung anong gusto ko, combat sports siguro. Tutuwa akong combat sports eh. So, kung itutuloy nyo yung, Ewan ko lang. Hindi ko ba sure. Magsistick ka na doon. Di ko alam. Wala kasing gym dito eh. So, hindi, ano yung in-enroll nyo dati? Jiu-jitsu ba yun? Hindi, yung kay Curly pa lang yun. Wala pa, hindi. Inaayos niya pa eh. Kasi pwede siya magturo ng, na judo and jiu-jitsu. Judo and jiu-jitsu. Black belter siya both. So, kasi lumaki siya sa, city boy siya eh. So, kung gusto niya, iniisip niya na nga kasi wala nun dito sa town. Pwede siya mag-open ng gym niya. Pwede siya mag-open ng dojo niya. Tapos, extra money on the side niya. Tapos, nakakaturo pa siya sa mga bata dito na, So, I don't know kung ituloy niya yun. Sabi ko, enroll ako sa'yo, turuan mo ako. So, tawag gusto dito? mo mag-karate? Paturuan kay ate. I don't know. Hindi ko alam wala lang. Feeling ko kasi yung combat sports, ikaw yung kakampi mo yung sarili mo. Alam mo yun. Kakampi ko lang sarili ko. Nakakatuwa lang siya din. Pero, ewan ko lang kung gagaling ako doon. Kasi kailangan din yun. Start young eh. Bata ka talagang porsig. Ganoon naman lahat eh. Lahat naman ng sports or if you want to be the best, kailangan talagang magugol ka ng oras. Kaya nga as early as now, di ba, kung meron si Zeke, gusto naman natin siya i-enroll ngayon. Kasi parang hindi pa siya makapag-decide. Gusto bang mag-drawing? Gusto bang mag-ballet? Gusto bang mag-skating? Hindi pa siya makapag-decide kung anong gusto niya eh. Ang dami niya pang, I wanna do this, I wanna do that. So, hindi naman din kayang, alam mo yun, hindi niya nakaya sa sarili niya i-manage yun, kuya enrollan niya lahat yun eh. Diba? Talagang siya nun, sabog ang time slot. Talagang hectic schedule. Talagang schedule mo rin sa hatid sundo. Talagang hindi matatawaran. So, ayun. Sana siya, mag-isip na siya talaga kung anong gusto niya. Kasi wala nang problema, supportahan naman natin siya sa Kasi, yun nga din, which is nakakatuwa rin si Bamboo, nakikita ko ngayon. Talagang, nagbabasketball ang galing niya mag-basketball na. Talagang, yung team niya ngayon, talagang sobrang parang galing niya na. Tapos, porsegido siya. Talagang, na-enjoy niya yung sport, na-enjoy niya yung laro. Talagang nandun yung dedication sa kanya na ayaw niya matalo. Tapos, pag natatalo siya, tinitake in personally niya, nagsushooting siya mag-isa, makikita mo. So, talagang sinasabihan sila daddy na dalhin mo ako sa court, para maglaro, gano'n. Kahit nung nandito kami sa backyard eh. Nung, di ba may court kami sa backyard. Lagi niyang, inaano sila si daddy na, let's go out, pag galing niyang school. Laro basketball, so, talagang porsigido siya, which is nakakatuwang makita. Kasi yun yung wala sa akin nung bata ako. Pinili kong maglaro. Ayun. Pinili mo mag-inom. Hindi ako bata nun eh. Yung sport ko. Pero humina na ako mag-inom, hindi na kaya, matanda na. Bigla na lang ang humina na. Bakit? Matanda na eh. Bigla na lang ang humina na. Hindi na kaya ng ng atay. Magre-retire na. Hindi pa? Ayaw po, mag-retire na. Pahinga lang, pahinga. Pahinga na ako. Once a week na lang ako nagiinom eh. Ang hard. Kung merong competition dyan ng pag-inom, talo matagal na to si Pipin. Tagal na to. Tagal lang patay. Putang ina. Tagal lang patay. Saan sa competition. Patay. Bumibigay. Yun na lang yung yung motivation niya. Libreng inom to kahit di manalo. Kahit talo to, putang ina. Lasig naman ako. Champion pa rin ako. Diba? At least masaya ako. Andito yung passion ko. ang funny. Bakit na sasaktan na naman yung damdamin mo sa sinasabi ko? Hindi. Ang sinasabi ko lang, ang funny mo lang. Tawag dito,
Speaking of funny, isa rin sa mga talagang umiingay ang pangalan lately after pandemic. Or before pandemic pa naman, sikat na siya. Pero, Nanonood na tayo nitong mga to eh. Before Jokoy, sa stand-up game. I mean, stand-up game dito. Talagang mahilig ako sa stand-up. Isa yan sa mga nakahiligan ko nung dumating ako dito sa Canada. Kasi hindi ko trip yung stand-up sa Pinas eh. Hindi ko lang siya trip. Kasi parang medyo nabababawan ako sa humor. Kasi parang inaalas ka lang nila yung pangit. Eh. Pero yun yung kadalasan nakikita ko eh. Never pa ako nakanood ng live ah. So, I might be wrong. Pero yung mga nakikita ko na yun sa mga video, alaskahin lang nila yung pangit. Tapos, tatawa na yung tao. Alam mo yun? So, parang, nabababawan ako. Siguro, hindi ko pa napapanood yung ibang magagaling. Talaga na, na stand-up comedian. Kasi si Ryan Rems, nakakatawa naman din. Si Kuya Jobert, I mean, di ko pa, si Kuya Jobert, napanood ko na pala siya mag-stand-up. So, nakakatawa din. Pero, iba kasi, ewan ko lang, natatawa ako dun sa mga English jokes eh. Actually, nanood tayo nito lang. Itong weekend, nanood tayo ng, nag-marathon tayo ng mga stand-up. Theo Von, si Mark Normand. So, yung natin, back-to-back natin pinanood yun. Tapos, last time, si Andrew Schultz, talaga nagbayad pa ako dun sa special niya. Yung mga kay Matribe special, pinanood din natin. Nate Jackson specials. Nate Jackson, di ba? Pinapanood natin. Tapos, eto, Jokoy, talagang pinapanood din natin to. Siyempre, andyan na sila, tawag dito, Dave Chappelle, pinapanood na natin yan. So, tawag dito. Pero yan, si Jokoy, talagang, dinala niya yung talagang Filipino family. Doon may nagka-movie pa siya noong nakaraan. Pinanood din natin yung movie niya. So, talagang ang galing. Kasi talagang sobrang totoo nun sa pag yung Filipino family na nasa abroad. Tapos yung mga joke niya, the way they talk, the way... Pero ilang beses niyang nilaban yan, ha? Ilang beses niyang nilaban yung nanay niya, nabanggit niya yan. Ilang beses niya na rin sinabi yan sa mga interview niya na before may chance na siyang sumikat. Kaso ang gagawin niya, kailangan niya magsalita na parang yung mama niya. Kasi it's funny daw. Sabi niya, no, that's not funny. Like, well, it's funny. We find it funny. Your mom's accent is funny. I mean, I'm not making it funny na dahil gano'n yung accent niya. Nakakatawa yung sinasabi ng mama niya, kaya nakakatawa. Kasi sobrang totoo ng mga sinasabi nun na talagang sinasabihin nyo ng nanay. Pero hindi dahil sa accent. Yun yung pinaglalaban niya for the longest time. So, dinecline niya yun. Kasi pinipilit siya na gawin daw nga ng skit yun na nakakatawa nga daw dahil yung accent. Sabi niya, hindi nakakatawa yung accent. Mas nakakatawa yung sinasabi. So, anyway. Tagal niya rin daw nilaban yan. So, pero ngayon, kita mo siya ngayon, talagang sold out everywhere din. Kahit saan siya mag-concert, sadly, hindi ko siya naparoon sa Saskatoon. Tapos, nandito ka nun eh. Kasi, November, nandyan siya sa Pilipinas. Umuwi ka dito ng December. Umuwi ako ng December. Andito naman siya sa Saskatoon. Man, sabi ko, nagalit ka pa nun. Hindi ka naman nagalit. Nasad ka lang ng konti. Gusto mo, kaya na mo eh. Manood ka lang ng Jokoy. Ina-offer ko nga sa'yo eh. Manood na lang tayo ng Matribe sa March eh. Ayaw mo naman. Wala na. Sold out na yung Matribe eh. Sa Saskatoon eh. Ano lang? 2 hours. After nung na-release ni Matribe. Wala na. 2 hours lang. Anyway, going back to the Filipino pride. So, Jokoy talagang ibang level din talaga yung pinagdala niya. As proud Filipino din naman talaga din siya. And never niyang kinahiya. Like he said a lot of times, never niya ikinahiya yung parents niya, yung mama niya na nagbabaon niya siya ng Tupperware dun sa mga ice cream tubs. So, talagang isa sa mga quality comedian na proud Filipino. Nakakatawa. Meron pa. Merong pang rising star ngayon na stand-up din. Stand-up din. Si J.R. De Guzman.
Tsaka ang galing dito kay J.R. De Guzman. Ano siya? De Guzman talaga yun. De Guzman lang yung sinasabi niya kasi doon na siya lumaki sa California. Hindi, tsaka pagka ina-announce siya ng mga announcer. De Guzman. Yeah, De Guzman. Pero De Guzman. De Guzman. Isa sa mga tropa ko sa Pilipinas, De Guzman. Tapos De Guzman yung ano ko. Yung gago. Pero nakakatawa kasi itong si J.R. De Guzman. Ano siya nagigitara siya. Yung hindi lang siya basta-basta skit lang. Kinakanta niya yung joke niya. So, imagine. Ang galing niya. Talagang gigitarahan niya pa. Yung nakaraan, di ba pinanood natin yung nag-harmonica. Nakakatawa din. Tapos, isa rin siya. Proud Filipino din naman siya. Hindi niya kinakahiya na dati silang tumira sa tawag dito. Sa storage cabinet. Sa storage shelter. Storage unit. Pero nung bago pa lang yung parents niya sa Amerika. So, talagang subaybayan nyo ito guys. Supportan nyo ito sila Jokoy, J.R. De Guzman at lahat ng mga Pilipinong atleta natin na talagang pinapamalas yung galing nila sa world stage. Talagang sana yung gobyerno natin. Tuloy nyo yan kung yung lungsod ng Maynila nga, sinuportahan yung dance crew. Sana ituloy-tuloy yan imbis na binubulsay, sana tumulong naman din tayo. Yung mga confidential funds natin, sana naman dito nyo nilalagay yung diba? Kahit hiyaan nyo ng confidential na lang, basta alam lang namin na napupunta sa mga ganyan Pilipinong atleta. So yan lang. Ang aming take sa aming 7th episode, Pinoy Pride. Pinoy Pride na ba to? Or hindi pa tayo sure? Isipan ko pa. Pero, so, ayun lang. Kasi buwan ng wikang pambansa, kaya nais naming maglaan ng oras at isang episode. Anong Tagalog nun? Isang episode para sa ating mga modern day Filipinos heroes na talagang nilalaban tayo sa world stage at talagang nilalagay tayo sa mapa ng mundo. Na kasi sa ngayon, never ko pa na-experience na pag may tinanong ako ng mga tao dito na, where are you from? I'm from the Philippines. Oh, you're from the Philippines. What did you travel? You're halfway across the world, man. Like, laging ganun. So parang hindi yung, where's that? So, nakakatuwang isipin na alam na kilala na yung Pilipinas. I mean, ang dami naman na rin kasi talagang Filipino sa Canada. So, pero I'm just saying na nakakatuwa pa rin isipin na alam nila kung ano yung Pilipinas kahit hindi pa sila nakakapunta doon or yung iba nga hindi pa nakakalabas ng bansa. Dito yung iba mga Canadians nakakilala ko dito, never pa nakalabas ng bansa pero alam nila kung nasan sa mapa yung Pilipinas. Nasa Southeast Asia tayo, nandun may maliit na parang aso nakaupo. So, ayan. Nakakatuwa. So, keep making us proud. Talagang hayaan nyo yung mga hater natin, yung kababayan, mga asal talangka. Tandaan nyo lang, mentality. Merong isang talangka, pero huwag kayong magpapahila pababa. Andito kami mga sumusuporta sa inyo. Tatry ko mag-rhyme, wala akong naisip. So, anyway, ako nga pala ulit si Caps. Ako si Pat. And then, see you guys mga kapayong. And still, like, subscribe, and share kung may mali man kami nasabi dun sa mga infos namin na binanggit namin kasi ano lang tayo, we're basing it off from our memory. So, kung may mali man dun, please correct us. We'll be more than happy to talagang to admit itama namin yung mali namin, and we'll do our research better next time. Kasi nga, like we said, we just based it off memory this time. So, it's not very clear kasi marami kami iniisip din. Anyway, maraming salamat lahat sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi na marunong sa Tagalog. Ay, gago. Hindi. See you next episode, mga payong. See you, mga payong.